ko'y nagdulot sa'yo. Napapakulan, nagsusuhamo, pag-ibahagi mo, ikaw ay mahasdan, mapanghihan, sa'yo ay kumisa. Lord,
yan. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y ibigay. Napakabuti mo sa aming buhay. Wala noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Wala noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Wala noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Kapag ay nagpapagod. Good morning po ulit. Morning. Purihin ang Panginoon. Sabi nga, napakabuti niya. Sino dito yung nagawa ng kabutihan ng Lord? Amen po. Sino po dito yung medyo nahirapan bumangon po? O yung medyo nakapag-isip-isip na mag-church ba ako? Hindi. Actually, medyo mahirap po talaga, no? Pero sabi nga na napakabuti ng Diyos dahil sa buhay na binibigay niya at may pagkakataong ganito na maipakita natin yung katapatan din naman natin sa Kanya. So, purihin po ang Panginoon sa awitan. May magpidadako po tayo sa pananalangin para po sa mga bata. Meron po ba dyan? Naaga? Si Bobby. So, patuloy, sabi nga, patuloy na gawin po natin ang ating tungkulin sa mga bata ito at patuloy na ilapit sila sa Panginoon at panalangin. Ganyan po yung mga bata na wala po ito, pwede po natin isama sa ating panalangin. Iunan po ating makamay sa kanila, tayo po yung nanalangin. Dakilang Diyos, alam namin Lord na napakabuti niyo nga po sa buhay ng mga batang ito. Na sa umalang ito, patuloy Lord, ilalapit namin sila sa iyo, itataas namin sa iyo po ng mga batang namin ito. Ganyan din yung mga bata Lord, hindi po namin kasama dito. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng pag-iingat, ganyan din ang yung knowledge and wisdom, Panginoon, na kanilang mga gamit, Lord, ganyan din sa kanilang mga pag-aaral. Pagpalaan niyo, Lord, ang bawat guardian, bawat mga magulang, na magampanan namin yung tungkulin sa mga batang ito, ang ibigay, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. I-bless nga po kayo ng bawat isa, na saan man pupunta ang mga batang ito, ikaw ang mag-iingat sa kanila. Asin mo kanilang mga kasama, Panginoon, pagpapalain niyo po, Panginoon, na magiging maayos ang kanilang mga pagsasamahan. Alam namin, Lord, na malayo pa ang tatahakin ng mga batang ito. Alam namin, Lord, na sa kanilang paglaki, ikaw patuloy na gagabay sa kanila at mag-iingat. Kaya, Lord, umaasa po kami, Panginoon, sa magandang buhay na bibigay mo sa bawat batang ito. Maraming salamat nga po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, buti nga po ang Panginoon, no? Kagaya ko nabanggit ko kanina, medyo mahirap po. Yan. Iwan po, struggle po talaga yung kapag ganito yung panahon. At ilang araw na rin po nag-uulan, at medyo sabi nga kanina sa radyo, narinig ko na pinag-uusapan po nila, napakahirap daw pong maligo. No po? Pero hindi po yun hanggang para po sabi nga na magpuri saan man tayo manggagaling, saan man tayo nagmula, mabuti po na dinala tayo ng mga sa lugar na ito. Naalala ko din po yung message. Sino po yung narinig mo last week? Yan, last week na po. Tapos tinitingnan ko po kanina, ito yung nasa ating harapan. Sabi po dyan, nasa Psalm 48 to 10, sabi, I desire to do your will, O my God. Your law is really within my heart. So doon pa lang po sa unang line na yun, naisip ko na tama no? Kung talagang naiintindihan po natin yung kalooban po natin po sa ating mga buhay, gagawin natin po ano yung gusto niya. Sabi na kahit mahirap, at kahit maraming hadlang, narito pa rin tayo magpupuri, gagawin yung ating tungkulin para sa ating Panginoon. Ngayon man po, dadako po tayo sa ating offering. Bago po natin ko ay tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng biyaya. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Una, Panginoon Jesus, gusto po namin magpasalamat sa inyo
sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, at sa lahat ng bagay na patuloy na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Wala po kaming kayang gawin, wala po kaming kayang i-provide, Panginoon, pero dahil nandyan ka, binibigay mo, Panginoon, yung bawat aming mga pangailangan. Sabi nga, hindi ba namin ito sinasabi o inilalapit sa iyo, alam na Lord ko na ang mga pangailangan. Kaya Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa iyo, pinupuri ka sa anumang bagay na meron kami na maibibigay namin sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat salapi na maliligo, ganyan po ang talapagin ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon ito na ibigay niyo sa amin. Katulad ng maipakita din namin ang katapatan sa pamamagitan ng pagbibigay. Salamat, Lord, sa karunungan, ugin sa kakayahan, upang makakuha pa rin ang mga bagay ito. Ito lamang ang nakapagbibigay. Maraming salamat po muli. Huwag ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, may pagdalaan po tayo sa ating mga announcements. Salamat nga po pala sa mga nagkaroon ng mga suggestion at mga comments regarding po dun sa ating harang o mga ginawa before po yung ating anniversary at pagkatapos po ng ating anniversary. Sino po dito yung maraming natutunan? Sana hindi lang po lang si Pastor kasi alam po tonto si Pastor doon sa message. Dahil napangit nga niya na napakasarap pala makinig. Kaya sabi niya na kapag ganun po yung dating ng mga mensahe. At sabi niya, napakasarap din dahil kita-kita po natin na marami pong tao ang nakapakinig. Halata po yun kasi po sa amin po mga coordinators, medyo nagkulang po kami. Yun. Po. Pero mabuti ang pagkakas kasi hindi naman po masyado na, di ba po ba? Yan. So naitawid, sabi nga. At yan nga po, kung meron po kayong mga concern, comments and mga prayer request sa ating yung sa ating page, yung PC Pateras Evangelical Church, yung ating email yung paterasevangelical@gmail.com at sa ating group, yung PC of Pogi and Magaganda. So yan. Andyan po ating mga announcement, ganyan po yung mga iba po ating mga ginagawa sa church. At syempre, meron po tayong mga kapatid na nagdiriwang ng mga birthday. Simula po ngayon, July 20 to 26, babatiin po natin sila. Una po dyan sa ating listahan, July 20, Rodolfo Santos. Ayan po siya, idol natin. Batiin po natin, happy birthday, Randy. At July 23, si Andy Tamayo. Si Andy. At, saan ba? Yun, o nga. July 23 si Ronnie at Cantara. Yun, so tatlo po sila. Happy birthday po muli sa ating mga kapatid na nagtiro ng mga birthday at naway pagpalain pa rin ng Panginoon na marami pang taon. So ngayon po, salamat po sa attendance muli. Nagpapasalamat ako kasi talagang sabi nga dapat talagang magawa natin ang ating tungkulin sa Panginoon. Ngayon naman makikinig tayo ng salita. Gagawin pa rin natin yung the best para sabi nga mag-focus sa pakikinig at pag-aaral ng salita. So tatawagin ko natin buting Pastor Romeo Lasso. Palapaw po natin. Good morning po. Sino mo dito yung mahilig magbasa ng history? Yan, history. Actually, hindi na nauuso ngayon eh. Kasi meron po tayong tinatawag na, sino ba mo rito yung meron pang album sa bahay? Yung album. Yan, album. Pagka nag-aano ka ng album, di ba may ginabalik ka? Kasi sinabi ko, ito siya, itim pa niya, wala pang ipin, Yan, mga gano'n. Pero babalikan mo yung mga nakaraan. Naku, ito siya, kasa pa sa kanya yung damit na yun, hanggang ngayon nasusuot pa niya. Kasa pa sa kanya. Siguro, ano kaya ginagawa niya, may secret niya, bakit kasa pa sa kanya yung damit niya. So maraming pagkakataon na iniisip natin yung history. At maganda naman balikan yung history. Ang maganda nito yung history, pag binabalik-balikan mo, maalala mo, nagsimula ako sa ganito, napunta ako sa ganito, mabuti ang Diyos. Nakikita mo kung paano unti-unti nag-i-improve ka. Ito palagi kong sinasabi ito. Kapag ito'y mananampalataya o talagang lingkod ka ni Lord,
dapat hindi ka tumatandang paurong. Dapat tumatanda kang pasulong. No? Sabi mo nga sa katabi mo, pasulong. Dapat pasulong, hindi paurong. Kasi Kristiyano ka eh. Di ba? Kaya nga pag-usapan mo natin ngayon, totoo lang po, sino po sa inyo dito yung nag-i-enjoy magbasa ng Bible? Yung totoo. Yan, dami. Yan, dami. Kita-kita ko po. Yan, kita-kita ko. Dami. No? Kita-kita ko. No? Pero, bakit kaya yung iba hindi nag-i-enjoy? Ano kaya meron? No. Tignan mo ulit katabi mo. Sabi mo sa kanya, nag-i-enjoy ka ba? No? Kasi pag hindi ka nag-i-enjoy, something is wrong. Pagdating ko po, pag nagde-devotion ka o nagbabasa ka ng Bible, pag hindi ka nag-enjoy, something is wrong. Bakit? Kasi ang Bible, ito po ay love letter ng Diyos sa atin. So kung love letter sa inyo ng Diyos yan, ay sa bagay, mga kabataan hindi na nakaranas eh. Ewan ko lang si Hurley, nakatanggap ka ng love letter kay David nun? O kindata na lang? Hindi ko alam kung nakatanggap ka ng love letter kay David. Si Luisa, nakatanggap ka ba? Ayun, naku! Nakatabi ba? Nakatago, naku, nasa alam. Baka meron kayong larawang upas. May kasama kayong larawang upas. No? Bakit? Kasi mahalaga sa iyo. Ha? Mahalaga yun pag medyo nagkakatalo kayo ng asawa mo, ilalabas mo lang yung love letter, natatandaan mo ba ito? Ito yung binigay mo sa akin 30 years ago. Nakatago pa ito. Kita mo ba yung larawan mo dyan? Sexy pa ako dyan. Sabi mo, di mo ko papalitan, di mo ko kakalimutan. Nakikita mo yung buho ko dyan? Diba? Gumaganon pa ako, haba ng hair ko noon. O ngayon wala na, tatlo na yung hair ko. Pero dapat mahal mo pa rin ako. So may mga ganong estilo. So, kailangan makita po natin na ang Bible po kasi ito po yung mapa ng buhay natin. At ito rin yung nagdadala sa atin sa magandang journey. Kasi pag hindi mo binabasa ito, may tendency, marami kang magagawa na parang tama. Ulitin ko po. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi ka motivated ng kanyang mga salita, may mga bagay na magagawa ka na akala mo tama. Sabi mo nga sa katabi mo, may tama ka. May tama ka. Tatamaan ka talaga. No? Pero itong Bible, alam niyo po, isang natuklasan ko, siguro malamang si Dogon at yung mga nagbabasa, may-enjoy mo yung Bible, yung New Testament, kapag ikaw ay connected doon sa Old Testament. Mas mai-enjoy mo ang Bible kapag binabasa ng New Testament, babalikan mo sa Old Testament. Kaya nga po yung mga nagbabasa ng Bible, lalo pag NIV o yung ibang version, palaging may nakalagay po siyang footnote sa baba. O kaya yung kaparehas niyang verse. Bakit? Kasi gusto mong sabihin, nung nagsulat ng Bible, ito yung pinanggalingan yan. Ito yung mga bagay na pwede mong balik-balikan. At kapag nakita mo ito, aba, kaya pala ganun ang sinabi ni Lord. Kaya pala yung na-experience nila David, na-experience din ni Lord. Kaya pala ganun yung sinabi. Pero bago tayo magpatuloy, hihingi muna yan ng tulong sa ating Diyos. Dahil magpapa-intindi sa atin at magbibigay po ng conviction at higit sa lahat, magbibigay po ng enjoyment sa atin habang binabasa po natin ang kanyang love letter. Panginoon, salamat dahil ito isang Diyos na hindi napapagod para kami tulungan, para makuha ay intindihan namin ang sinasabi po ng iyong salita. Totoo po ito, Lord. Mahirap sumunod sa mga bagay na tinuturo po na hindi namin naiintindihan. Pero salamat, dahil palagi mong pinapakita sa amin, ano ba yung mga dapat namin matutunan na pwede namin gamitin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, na yung Espiritu Santo ang siyang magbigay ng pangunawa, conviction, para mas maintindihan namin, enjoy namin, habang kami po ay nag-aaral ng inyong mga salita. In Jesus' name we pray, Amen. Amen.
Pagaya nga po na nakalagay dyan, Old Testament and New Testament. Kapag sinabi ng Old Testament, sino po rito nakakita na ng mga yung mga testamento, halimbawa, nililipat yung kayamanan mo. Di ba yung mga naiiwan ng mga mahal natin sa buhay na mayayaman? No? Kasi ako, isa kong namana ko sa nanay ko, sa lumang pipan, ang isang namana ko sa nanay ko ay napakaganda mo, hika. Sino po sinatid doon hanggang meron mong hika? Naano ko po yun, namana ko sa nanay ko, pang luma, hanggang sa ngayon, dala-dala ko. Alam niyo, pero maganda po. Alam niyo bakit? Kung minsan, ayaw ko lang, siguro nasabi ko lang minsan, pero ulitin ko lang po. Minsan, ang nanay ko noon may hika. Hindi pa rin minsan madalas palalim, Pag hinihika siya noon, ako noon, nung una, inaalam tinitingnan ko, parang ang arte ng nanay ko, parang hinihika. So, nasa isip ko, parang ang arte lang. Pero, dumating ang panahon ako ay nagkaroon ng hika. So, nagkaroon ako ng hika, ngayon ko na naiintindihan. Kaya pala, ang nanay ko na pag hinihika, kailangan tapik lang yan, hindi man hampas, Tatapikin mo gano'n. Sino mo dito may hika? Sino mo dito may hika? Ayan, welcome to the club. Kasama ko po kayo, miyembro po kayo ng asosasyon ng mga may asthma. May asthma. Kasi kami mga lalaki, may asthma rin. Kaya, asthma yung may. Palaging tama yung mga asawa natin. Iba po yun. Ito po, kaya ko nasasabi ito, may mga bagay na nangyayari na pinapahintulutan ng Lord para maintindihan natin, maunawaan natin. Para kapag merong sakit na gano'n, pwedeng makita mo, hindi lang umaarte yung tao. At ito sa ating Panginoon, titignan po natin, isa-isayin natin. Bagamat iilan lang po ito, siguro sa susunod na linggo, tutuloy ng kapatid na doon, kasi susunod din magsasalita sa linggo. Dito po, bakit po dito, it proves that Old Testament was interconnected to New Testament. Hindi mo pwedeng magkahiwalay siya. Hindi mo maiintindihan ng lubos yung nasa New Testament kung hindi mo babalikan yung sa Old Testament. Parang sa akin, sino mo nakaranasan dito nung yung ang tsinelas mo ay nalaglag sa tubig, tapos isa na lang yung tsinelas mo, hinagis mo rin yung isa. Sino mo nakabasa doon? Anong palabas yun? Anong yung story yun? Yung si Rizal. Di ba? Dahil yung isang tsinelas niya, inihagis din yung isang tsinelas niya. Pag iniisip mo nga, babalikan mo yun, bakit kailangan ihagis pa rin? Buti nga may isa pa. Iisa ibig sabihin. Sino pa lang naintindi nun? Kaya nga hinagis yung isa, para kung may makapulot ng isa, mapulot din yung isa magagamit. Hindi ko alam kung, ewan ko lang, lalo pag sa sapatos. Nakakita na po ba kayo ng tao na babae? Nakakita ko nasira yung sapatos niya yung takong. Ayaw niya po ba rin, kaya lakad niya. Gano'n ang lakad niya. Dahil may takong. So, ibig sabihin, pag tinitignan ko, kaya pala hinagis ni Jose Rizal yung isang tsinelas para mapakinabangan pa ng ibang mga kapulot. Hindi ko lang po alam kung may nakapulot niya. Wala naman kasi sinabi ko sa Lolibig Camry Bay o sa Edgar Bistris niya. Hindi ko alam kung saan kung saan nakasama Pwede kong paki-search po ngayon. Baka ako na mag-search na. Baka bilang mag-search. Anyways, bakit ko po sinabi ito? Letter A, what Jesus said, quoted from the Old Testament. Ito na po yung kay Jesus Christ. Marcos 15:33-34. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Elohim, Elohim, lema sa matsitani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ginamit mo na salita ay sa Aramaic. Isa sa mga lingwaheng karaniwang ginagamit noong panahon iyon. Hinayang nito ang sobrang kalungkutan ni Jesus dahil ramdam niya, pinabayaan siya ng Ama para tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan.
Mahirap po kapag ikaw ay nahihirapan, nasa bugso ka ng paghihirap, na parang feeling mo, pinabayaan ka. Tama ba? Meron kang problema tapos wala man lang tumutulong sa iyo. At ito, ating Panginoon, nakapako siya dun sa krus, napakahirap ng kanyang kalalagayan. Kung natatandaan niyo yung mga pinag-alanan natin ng nakaraan, mahirap po na bigyan ka ng isang parusa na hindi mo deserve. Ha? Nakaranas mo ba kayo, mga bata tayo? Yung kuya mo, inaway ka? Hindi naman ikaw may kasalanan, mas marami ang palo sa iyo kaysa sa kanya. Anong feeling mo nun? Yung feeling mo talagang, bakit ganito si tatay? Unfair! Tapos si nanay, imbis na bigyan ka ng 3 itlog, 2 itlog lang binigay sa iyo dahil matigas daw ang ulo mo. Pero, nakakalungkot po ang ating Panginoon, ibang klase po ito dahil buhay ang nakataya. At ang isa napakasakit po nito, yung mga tao, imbis na makakaintindi, makakaunawa sa Kanya, hindi siya maintindihan. Bakit? Kasi iba yung pananaw nila sa buhay at nalason na yung kanilang kaisipan doon sa mga tradisyon na kanilang natutunan. Hindi na ang salita ng Diyos ang kanilang sinusunod. Alam niyo ba, nagarating ang panahon? Kapag tayo ay inuusig, pang mananampalataya ka, ang akala ng iba, sila ay nagsiserve kay Lord. Darating po yung panahon na yun. At ito na po yung nangyayari sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Ito pang sinabi ng ating Panginoong ito, ay sinabi din ni Haring David. Tingnan mo natin sa awit 22 verse 1. Sabi diyan, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumigaw ako na saklolo, ngunit bakit hindi mo ako tinulungan? Ito po yung may problema noon si Haring David. Sa sobrang hirap at lungkot niya, hanggang to the point na sinasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo, kagaya ko ng sinasabi ko, dito, pinapakita lang kung ano yung mararanasan natin, naranasan na ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin? Kaya kapag sinabi ng ating Panginoon na magtiis ka, magtitiis ka. Bakit? Yung nagbigay ng example na nagsabi na magtiis ka, siya mismo nagtiis. Nung sinabi niya na huwag mong kalilimutang sumamba, siya mismo hindi niya nakakalimutang magsamba. Nung sinabi niya na kailangan tayo palaging mananalangin, siya ay nag-set na example, palagi siyang nananalangin. Bakit? Kasi siya ay faithful sa Ama. At yun din ang gusto niya na mangyari sa atin. Kaya kung ano yung nangyari kay David, nangyari din sa ating Panginoon. Kaya iisa yung sinabi. No? Kaya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo po, ito yung isang pinakamasakit na yata pwede mangyari sa isang tao. Yung feeling mo pinabayaan ka. Tama ba? Sino na rin ko nakaranas yung gano'n? Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Baka maubos lahat tayo, tumaas tayo na. Dahil minsan, sa buhay po natin, napabayaan tayo. Hindi maaaring hindi gano'n kagrabe, pero meron mga tao kasi na kahit nakapraso lang, ang tingin mo sa iyo, na-deprive na yung iyong karapatan. At ganito pa nangyari sa ating Panginoon. Hindi lang siya na-deprive, talagang pinagpatay pa siya. Pinagpakot pa siya. At ang pinakamahirap nito, yung taong nagpapapatay sa iyo, ito din yung mga tao na gusto mong isip, gusto mong iligtas, gusto mong bigyan ng panibagong buhay. Kaya lang sad to say, hindi nila naiintindihan yung kanyang ginagawa. Bakit? Kasi hindi nila binabasa yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang unang-unang tumaliksa sa kanila ay yung mga religious leader. Yung mga tao na nagsasabi na alam nila yung batas, pero sa totoo lang hindi. Kasi pagkaalam mo ito, lalo-lalo nakapakit na doon. Di ba? Napag-aralan natin noon. Kung talagang sumusunod ka sa batas, hindi mo ipapapatay ang ating Panginoon, hindi mo siya ipapapako sa krus. Kung alam mo yung batas. Kaya lang, dahil nag-ibabaw yung tradisyon kaysa kung sa salita ng Diyos, nawala. Yung tinatawag na
dapat gawin ang tama. Bakit? Kasi may kasabihin nga, ipalagi yung sinasabi, ibig doon sa ano natin, yung pag-aaral natin na iba, sabi gano'n, marami tayong ginagawa na akala natin tama, pero sa harapan ng Diyos, mali. Kayo na po ang magtanong mo kung paano nyo nangyayari ngayon. Pangalawa, una, si Jesus nagkukot siya from the Old Testament. Yung sinasabi niya, matatagpuan din natin sa lumang tipan. Pangalawa, letter B, Jesus experienced what David experienced. Marcos 15:35-36. Narinig ito ng ilan na nakatayo doon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. No? Kasi noong unang panahon po, no, uso na po noon din yung mga tambay, nanonood lang. No, mga usi, noon pa lang. No, akala nila, sinisigaw ni Jesus ang pangalan ni Elias, at meron silang paniniwala noon na dumarating daw si Elias para proteksyonan ang mga inosente at ililigtas ang mga mabubuti. Parang sounds familiar, ano? Sa panahon po natin, may paniniwala yung iba na pwede tumawag doon sa nanay. Doon sa nanay. Kaya alam ba kung sino yung nanay? Yung nanay ni Jesus Christ. May paniniwala hanggang ngayon. Yung kasabihan nga na, hindi, di ba? Pero hindi mo parang practical. Parang practical. Parang ganito. Pag yung anak ayaw sumagot, usually, humahanap tayo ng tinatawag ng padrino. At usually, tinatawag, ginawa natin padrino yung nanay o kaya yung tatay. So kung noon, ang padrino nila, si Elias, tatawagan nila, at meron silang paniniwala na dumarating si Elias. Sa panahon natin, ang nangyayari, ang tinatawag yung nanay. No, yung nanay. O kaya, yung mga tropa. Sino ba yung mga tropa? Yung 12 disciples. At kumisan, may tinatawag pang may kulang, naano ko lang, natuklasan ko lang po, no? Yung iba tumatawag kay San Joaquin. Baka kala nyo, strict lang yun. Kay San Joaquin, totoo po ito, ha? Meron iba tumatawag kay San Joaquin. No? Sino ba si San Joaquin? Hindi, taga-Pasig. Masabi kayo Pasig. San Joaquin po, isa po ito sa may mga alagang aso. No, may mga alagang aso. Meron pa, na tinatawagan ng mga tao, pinag-aaral nila. Si yung merong basaan kapag araw na yun. Sino yun? Si Juan Bautista. Akala nila, pagka binasa ka, nasunod na nila yung, kasi yung baptism. Pero iba po yung tinuturo doon. Ano ba yung baptism na yun? No, kasi pag pinag-aaralan natin, sa mga susunod siguro mag-aaral, pag sinabing baptism, kasi pinagtanong sa akin minsan Pastor, bakit yung mga bata sa inyo hindi binabaptize? Ayan, again, kung minsan may ginagawa tayo na kala natin tama, pero hindi pala. Alam niyo na sa Bible, ang binabaptize lang, yung mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan at ibinigay ang buhay sa ating Panginoon. Pero yung mga baby, hindi po yan binabaptize. Ang tawag po dyan, dinededicate yung bata. Kasi di ba, meron tayong mga kasabihan, wag mo munang ilalabas yung bata pag bago ka. Bakit? Baka madisgrasya, hindi pa yan nabibinyagan. Okay? Pag binasa po natin sa Bible, wala pong such things na para siguradong maligtas yung bata, kailangan ilubog mo sa tubig o i-baptize. Ang bata po ay napaka-importante sa ating Panginoon. Sila po ay walang kasalanan pa sa harapan ng Diyos. Kaya una-una paano magsisisi yan? Paano kayo magsisisi, baby? Ano sabihin, baby? Uhi, patawarin mo ako. Baka naging ano yun, parang yung parang naging tiyanak. No? Hindi ba nakapagsalita yan eh? Paano kayo magsisisi sa kasalanan yan? Hindi ba? So, ibig sabihin malinis na yung bata. Ang ano mo lang dyan, i-dedicate mo. No, yun po ang yun po yung biblical way para makita po natin. So again, sabi dyan, akala ng iba, pakikinggan sila dahil tinawag nila si Elias. Yun ang gusto nilang
marinig. Kasi yun ang naririnig nila na sinasabi ng ating Panginoon. Pero hindi po yan sinasabi ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng ating Panginoon, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? At yung ito nga, yung nauuhaw siya. Kaya sinabi sa verse 36, tingnan mo natin. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya, sabi niya. So, ibig sabihin, talagang yung panahon na yun, talagang naniniwala sila literal, bababa si Elias para tulungan siya. Pero, hindi mo nangyari. Bakit? Hindi naman po totoo yun eh. No, hindi naman po totoo yun. Ang tutulong lang sa atin, walang iba, kundi ang ating Diyos during sa panahon na yan. No, hindi yung kung sino-sino. No, hindi yan. Kasi minsan, ito, biro lang to, pero hindi ko alam kung bakit gano'n. Yung pag nagigipit, ano sinasabi ng iba? Bahala na si Batman. Pero bakit pati si Batman nadamay doon sa problema mo. No? Nakarinig daw ba kayo gano'n? Nagkakaroon sila ng problema. Yung, hindi mananampalataya, kasi pag mananampalataya, hindi naman si Batman ang sinasabi. Sino ba sinasabi? Si Robin? Hindi. Ang sinasabi si Lord, bahala si Lord. Hindi si Batman. No? Tataka mo bakit kaya sa dami naman, bakit hindi si Superman? May mas malakas sa Superman kaysa kay Batman, ha? Tama-tama si Don doon, naka-Marvel lang pa naman. Marvel na. No, superhero. No? So, ibig sabihin, mali yung pagkakaintindi nila na bababa si Elias. Again, itong sinabi, itong nangyari itong senaryo ito, na-experience ni Haring David noon. Kaya sinabi rin sa awit 69:21, tingnan natin. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na laso, suka at ditubig ang ipinainom. Alam niyo po, kagaya nga po ng sinasabi ko, kung ano yung na-experience ng ating Panginoon, sinabi niya na mangyayari sa mga mananampalataya. Hindi naman po pwede na si Lord lang ang makakaranas doon, tayo hindi. Bakit? Kasi sinasabi ng advance ng ating Panginoon itong mangyayari. Kaya kasi sabi niya, bilang disipulo ni Lord, dapat magpakatatag kayo. Again, si Lord, pag may sinasabing isang bagay, siya mismo nagseset ng example. Ha? Parang ganito. Sinabi ba ng Lord na mahalin natin ang ating kaaway? Sinabi ba? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko. Sinabi ba ng Lord na mahalin natin ang ating kaaway? Sinabi niya yun. At nangyari yun, sinabi ng ating Panginoon, siya mismo, nung nakapango siya sa krus, may humingi na ba ng tawad? Wala. Pero sinabi niya, nung nakapango siya sa krus, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So again, pinapakita lang, kahit hindi tayo nagmamahal kay Lord, mahal tayo ni Lord. Yan yung tinatawag po natin unconditional love. Parang yung tatay, nanay, no? Kuminsan, hindi lang naiintindihan ng mga bata, mga anak, no? Kahit nahihirapan yung tatay o yung nanay, gagawin lahat ng bagay para makakain yung mga anak. Lahat yan. Kahit may sakit, kahit nahihilo yan, lalabas yan, nagbibiyahe yan. Ha? Kahit nahihilo, masakit na naman. Matagal, makukuha yan, 4 na biodesic lang yan. No? O kaya, titira ng cobra yan. Kaya pag nakain ng cobra, pag nag-drive, parang ahos. No? Ganun ba yan, Lodi? Pag nakain ng cobra, ang drive parang ahos. No? Yan cobra eh. No? Pero ngayon, makikita po natin, kaya nga sinasample, ang pagmamahal daw ng ama para magaya sa isang tatay. Kahit yung anak, hindi, bagamat masakit sa part ng tatay o ng nanay, minsan may mga anak na hindi tumatanaw ng utang na loob sa magulang. Pero ang tatay at nanay, kakalingain pa rin ang anak.
May kasabihan, ang magulang hindi makakatiis sa anak, pero ang anak nakakatiis sa magulang. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Ha? Kasi ang may takot sa Diyos, palaging tumatanaw ng utang na loob sa magulang. Bakit? Kasi kung dito pa lang sa lupa, hindi mo kayang tumanaw ng utang na loob sa magulang mo, hindi ka kakatanaw ng utang na loob sa ating amang nasa langit. Kasi kung yung tatay, nanay mo mismo na kasama mo, hindi mo mamamahal, sino imposibleng mahalin mo. Kasi ang unang-unang ginagamit ng Diyos para may padama yung pagmamahal sa atin, yung ating magulang. So kung yung magulang mo hindi mo kayang mahalin, it's a big question kung sasabihin mo kay Lord, Lord, mahal ko kayo. Imposible po yun. Kasi kung yung magulang mo o yung guardian mo na nagmahal sa iyo, hindi mo maipakita yung pagmamahal, hindi mo rin maipapakita yung pagmamahal mo kay Lord. Maaaring tumatawag tayo kay Lord kasi may kailangan tayo sa Kanya. Kailangan natin maingatan, kailangan natin makatapos sa pag-aaral, kailangan natin yung something financially, kailangan natin magtrabaho. So, wala kang makitang trabaho, lalapit ka kay Lord, hingi ka ng tulong kay Lord. Sad to say, nung nagkaroon ka ng trabaho, makakapagantay naman si Lord. Yun ang masakit. Tapos bago ka magkatrabaho, pangako ko po, Lord, magkatrabaho lang ako, hindi ako mawawala sa church. Totoo naman, hindi na wala sa church. Dahil totally, hindi na nagpapakita. Hindi na nagpapakita. Yun ang masakit. At ang masakit pa nito, kapag may problema ka, babalik ka na naman. Ganun po ang Lord, nag-aantay lang sa atin. Tinulad sa mga tatay at nanay. Kaya kung katabi mo yung tatay mo, nanay mo, sabihin mo sa kanya, salamat. Kung katabi mo yung tatay at nanay mo, salamat. Bakit? Kasi yan yung nagtitiis sa'yo. Number one na nagtitiis sa atin. Pinagtsatsagaan tayo parang, kasi may mga anak mo, di ba? Ito, pasensya na kayo, mga anak ha. May mga anak kasi nakakaawang patay, nakakasarang ang buhay. May mga anak na gano'n eh. Parang napakabait. No, napakabait. No? Sabihin mo nga sa anak mo, anak, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. So, baka kami magdamdam naman yung mga bata, hindi ikaw yun. No? Pangatlo, sabi natin na, bakit interconnected ang Old Testament sa New Testament? Kasi, na-fulfill yung prophecy. Fulfilling of the prophecy. Marcos 15:37. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagot ng hininga at napunit sa gitna ng tabing ng templo mula itaas hanggang sa ibaba. No? Yung strength ng pagkakasigaw ng ating Panginoon, dito nagpapatunay po ng kamatayan ng ating Panginoon na hindi ordinaryong kamatayan. No? Dahil talagang napakahirap. Dahil kung babalikan po natin, di ba lalo, sino nakapanood po sa inyo ng Passion of the Christ? Di ba nilagyan ka ng corona, tapos may pinasok pa, tapos hinampas-ampas pa yung ulo mo, niyangat mo, pala si Lord, pala sinuntok ka, lahat, tapos yung likod mo, lahat ang daming sakit na naramdaman. Kaya naman ang ating Panginoon, yung pagkakasigaw niya, isipin po ninyo, ano na yung pinakamasakit na naranasan mo? Napasigaw ka ba? Yeah? Hindi po ito yung basta sigaw na yun. Kasi kung minsan sino po sa inyo yung nagluluto na paso? Ay, ganun lang yun, simple lang yun. Hindi masyado masakit ito. Pero, itong sakit na ito, yung buong paligid narinig. Bakit? Sa hirap Sa hirap. Yung buong paligid na yun, nakarinig. At sabi, napunit sa gitna ng tabing ng templo mula itaas hanggang ibaba. Itong tabing pong ito, yung curtain ay hiwalay sa holy place from the most holy place during those times.
No? Kasi sabi rin sa Exodus 26:31-32, andyan, gumawa ka ng kortinang yari sa puting lino at lanang asul, kulay ube at kulay pula, bordahan mo ito ng larawan ng kerubin, isabit mo ito sa mga kawit na ginto na nakabit sa 4 na haliging akasya na binalot din ng ginto at nakatintig sa 4 na patungang pilang. Ganyan po yung itsura. No? Yung itsura. Kaya, yung pagkakaano po, yung pagkakapunit, is meron po yung symbolic. Symbolic po yun. No? Kaya sabi po rito sa Hebrew, basahin natin sa Hebrew 9:8-9. Sa pamamagitan ng mga ito, nahati po yung maliwanag ay tinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa daang kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na inialay ay hindi pa nakapagpalinis ng budhi ng mga sumasamba noon. No? Kaya ito po ay symbolic. Kaya dinugtong niya sa Hebreo 10:19-20. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang maglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, lumalabas po rito, yung pagkakamatay po ng ating Panginoon, yun po yung naging daan para tayo ngayon po ay meron ng access makatawag sa ating Ama na nasa langit. Dati po, hindi tayo makapasok. Dahil kagaya nitong sinasabi mo ito, sinaside po ito, yung meron tabing, hindi tayo makano dahil sa dami ng kasalanan natin. Pero merong Jesucristo, kaya nga Kristo namamagitan para sa akin at sa ating lahat. So, ibig sabihin, nakaka-direct na tayo. No? Nakakapasok na tayo. Kasi nung panahon nila, meron pang priest na pupuntahan ka. Lalapit ka pa sa kanya. Meron na tayong dakilang priest na walang iba kundi ating Panginoon na hindi siya nag-offer ng hayop kundi yung kanyang buhay. Kaya nga diba may kinakanta tayo, Kordero ng Diyos na nag-aagis ng Bahala na kayo, kalimutan ko rin karugtong. Pero yung kantang yun, doon po yung tinutukoy. Na dahil doon sa pagkamatay ng kordero, na pero itong kordero, walang iba kundi ang ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng access na makapasok sa kabanal-banalan. Dati hindi tayo makakapasok dahil kailangan kapadoon sa mga tao na mga pare o priest during those times. Pero, napakabuti po ng Diyos. Kasi ngayon, hindi na tayo mahirapan, hindi tayo pupunta pa kung kanina. Lalo na noon, nung panahon na noon, wala namang cellphone. Pwede siguro kung may cellphone, paano ba sabihin mo, pastor, o kaya, Father, pwede po bang pakipray niyo ako? Pero, ngayon, hindi na kailangan yung ganun. Bakit? Kasi nakakadiretso na tayo sa ating Ama na nasa langit. Of course, palagi natin sasabihin, in Jesus' name. Dadaan tayo sa tinatawag po natin na protocol. Ano yung protocol? Ang protocol natin, kailangan dumaan ka sa ating Panginoon Jesus. Kasi mismo, ang ating Panginoon mismo nagsabi, walang makakarating sa Ama nang hindi dadaan sa akin. So wala pong ibang pangalan sa silong ng langit para tayo maligtas, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Jesus. Nasa Acts 4:12 po yan. Hindi ko na po sinula dyan. Gawa 4:12. Walang ibang pangalan. Kaya nga po pala itong sinasabi, pinangangalandakan ko, wala pong maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting ginawa natin. Bakit? Dahil ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. Basahin niyo po sa Efeso 2:8-9. Kaya walang pwedeng magmalaki. Hindi porket member ka ng isang samahan, maliligtas ka. Kahit na member ka pa
ng ICC, hindi ka maliligtas. Ang tanging kaligtasan mo lamang ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi ka maliligtas kahit pag-pray ka pa ng nanay mo na nakahiga ka para maligtas. Hindi. Lalo-lalo na kapag ikaw'y patay na, may mananalangin sa'yo para umangat ka, mapunta ka dun sa langit. Wala rin ganun. Bakit? Again, ang kaligtasan natin ay nasa kamay lang ng ating Panginoon. Wala na pong iba. Baka sabihin, yung mabubuti pong ginawa ko, wala pong credit yun. Tingnan natin. Hindi credit yung may nag-uusapan dito. Kasi ganito po ang mga mananampalataya, kaya ka gumagawa ng tama dahil anak ka na ng Diyos. Ulitin ko po. Ang mga mananampalataya, kaya ka gumagawa ng isang bagay na mabuti dahil anak ka ng Diyos. Hindi ka gagawa ng isang mabuting bagay para maging anak ka ng Diyos. Malaki pong pagkakaiba yun. Diba? Parang ganito. Kahit gumawa ng kahit na ano-ano ang aking mga anak. No. Halimbawa, hindi ko kasi na anak, parang no? Yung mga bata, hindi sila naging anak ko dahil gumawa sila ng mabuti. Kaya sila naging anak ko kasi pinanganak sila sa pamilya ko. Ganun din sa ating Panginoon. Kaya tayo naging anak ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus at tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Tsaka pa lamang tayo itinuring na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo ay gumagawa ayon sa gusto ng ating Ama. Tama ba? Mga bata, gumagawa ka ba para sa sarili mo lang? Gumagawa ka kung ano yung sinasabi ng tatay mo. Diba? Sabihin sa'yo ng tatay mo, anak, mag-aral ka ng engineering. Bakit pa? Nakikita ko kasi sa'yo na magaling ka sa math. Yan, susunod ka. Di ba? May mga bata kasi na akala nila mas magaling pa sila kung isa sa tatay at nanay nila. Again, kung sinasabi na perfect na yung tatay at nanay natin, kaya lang, isipin mo rin, baka yung tatay at nanay natin tama doon sa sinasabi nila. Pero mas lalo na sa ating Panginoon. Ang sabi, kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil tayo ay kawangis ng Diyos. Anak ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, dapat ginagawa natin yung gusto ng tatay natin. Mga tatay, mga nanay, gusto mo ba ang ginagawa ng anak mo taliwas sa gusto mo? Siyempre hindi. Di ba? Tatay, nanay, mga nandito, gusto mo ba yung ginagawa ng anak mo yung ayaw mo? Siyempre hindi. Ganun din kayo. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil anak tayo ng Diyos. At dahil anak tayo ng Diyos, sinusunod natin yung gustong ipagawa ng ating Ama na nasa langit. At ulitin ko po, para maging maliwanag, hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maging anak ng Diyos. Kaya tayo gumagawa ng tama at mabuti dahil tayo ay anak ng Diyos. Naniniwala tayo na yung Diyos na ating Ama gusto gawin natin yung tama. Paulit-ulit na po yan. Kaya nga pag may nagsabi sa'yo, kaya nung isang gugulat ako pag tinanong isang tao, bro, sigurado bang excuse po pero ito po, diretso po ako magsalita Lagi sinasabi, bro, sigurado ka bang pag namatay ka, pupunta ka sa langit? Ang sagot niya palagi naririnig ito opo naman, bakit? Ginagawa ko po yung mabubuti. Puntos, ano pa? Ako po yung pinakamaaga sa church. May puntos, ano pa? Ako po yung nagbibigay ng pinakamalaking offering. Bakit? Parang tama. Ano pa? Sinusunod ko po yung tatay at nanay ko. Tama. Parang tama. Again, parang tama. Pero hindi. Bakit? Kaya sumusunod kay tatay at nanay mo dahil yun ang gusto ng tatay mo na nasa langit. Kaya ka nagbibigay kasi yun ang gusto ng tatay mo na nasa langit. Kaya ka
nag-aaral ng mabuti dahil yung gusto ng tatay at nanay mo, pati nanay na sa akin, yung tatay mo na nasa langit. So, hindi sabihin, gusto ba ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin? Siyempre, gusto naman ang pinakamabuti sa atin. So, simple lang. Sumunod ka sa sinasabi ng Lord, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. So, kasama po doon yung pagsunod ko sa nanay. Kasama yun. Bakit? Utos ng Diyos, di ba? Ano ba utos ng Diyos? Irespeto mo yung nanay at tatay mo. So, kapag hindi mo nirespeto ang tatay at nanay mo, ex ka na. Bakit? Number mo naman, isa sa mga utos ng Diyos yun. Kung meron man dapat tayong unang-unang respeto, mahalin, walang iba yung nagkakautangan natin ng ating buhay. Ang ating mga magulang. Pastor, paano kung yung tatay ko o nanay ko parang pinabayaan ako? General, sinabi ng Diyos, respeto mo ang nanay at tatay mo. Hindi sinabi na kapag mabait lang yung tatay mo, kapag mabait lang yung nanay mo. Hindi. Irespeto mo. Bakit? Kung hindi ka man binigyan, hindi ka pinahalagaan ng tatay at nanay mo, siya ang mananagot kay Lord. Pero ikaw hindi mo pwedeng bastusin yung tatay at nanay mo kahit na ano pa ang nagawa sa iyo na masakit. Mahirap, ano? Mahirap maging mananampalataya. Kaya nga kailangan natin ng Diyos para tulungan tayo, ayusin yung puso natin, kagaya ng ating Diyos, yung pagmamahal niya sa atin, unconditional lang. Hindi naman tayo karapat dapat mahalin ng Diyos Kasi marami tayong mga loophole sa buhay, ang dami natin mga palpak Pero still, mahal tayo ng Diyos. Ganun din sa ating tatay at nanay. Kahit na meron silang nagawang pagkakamali sa atin, susuklihan para rin natin ang pagmamahal. At ganoon din yung tatay at nanay natin. Diba? Ilang beses ka na bang sumablay? Pero yung nanay at tatay mo, mahal ka pa rin. Tama? Ang dami yung pagkakamali, pero yung tatay at nanay mo, isabihin mo lang ng sorry. Kahit nga, ang sorry mo, hindi mo lang kung totoo, hindi. Pinapatawad ka pa rin. Tapos uulit ka na naman. Yan gagawin ng tatay mo, mag-aating yun yan. Nung nanay mo na bumalik ka, mag-sorry ka. Kasi bakit? Palagi kong sinasabi ito, hindi matitiis ng tatay at nanay ang kanilang mga anak. Mga anak, sana maintindihan natin itong mga bagay na ito. Dahil ito'y magdadala sa atin sa mas maganda na kanalagayan natin sa buhay. Bakit? Sinabi natin, Panginoon, kapag nirespeto mo ang nanay at tatay mo, bibigyan kita ng mahabang buhay, masaganang buhay, at masaya at kaaya-aya ng buhay. Tayo po ito ngayon. Tayo po ito ngayon. Panginoon, maraming salamat sa pangunawa na ibinigay po niya sa amin para makita at maintindihan namin ng gusto ang inyong salita. Lord, patawarin niyo po kami na kung minsan, kapag hindi namin maunawaan, maintindihan ang inyong salita, sinasantabi na lang namin ito. Sinasabi namin, ang hirap naman intindihin. Pero sa totoo lang, Lord, kung kami lamang ay lalapit sa inyo at hihingi ng tulong para maunawaan at maintindihan ang inyong salita, hindi po pwede na hindi mo ipaunawa sa amin ito. Kasi ikaw isang tatay na gustong-gusto mo nga malaman namin ang iyong kalooban. At malalaman lamang namin ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Mga salita mo na magtutuwid, magtatama sa amin, at mag-aayos ng aming isipan at ng aming puso. At naniniwala po kami, Panginoon, dahil sa ginawa mong matinding sakripisyo para kami magkaroon ng katiyakan ng buhay at makatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, hindi ka nagdalawang isip. Totoo, lahat nung sinabi na naranasan ni Haring David, mas matindi yung naranasan ito compare sa bawat isa sa amin. Maaari kung isa, nagreklamo kami, ang liit na bagay pa lang.
Parang nagre-rebelde na kami kumisa sa aming magulang. At higit lahat sa iyo, Panginoon. Kasi ikaw mismo nagsabi, kung kami magiging rebelde sa aming mga magulang, saan kami mismo nag-rebelde? Kasi sila yung unang-una na authority sa buhay po namin na binigay po ninyo para ayusin at magandahin po ang takbo ng buhay po namin. Sa totoo lang, Panginoon, hindi namin kaya mamuhay ng maayos, hindi namin kaya na mag-isip ng maayos, hindi kami makakilos, makagawa ng maayos. Pero salamat, ang iyong mga salita ang magiging giya namin sa buhay na ito para magawa namin yung kaaya-aya sa iyong harapan. At salamat, Panginoon, dahil ikaw, kahit kailan, hindi mo kami itatatwa o palalayasin sa iyong harapan kung kami lamang ay magpapakumbaba kahit sa dami ng kasalanan namin, Panginoon. Kapag kami lumapit sa iyo, willing na willing ka magpatawad. Of course, hindi ibig sabihin ito na konsentidor ka Diyos. Nandun lang talaga yung unconditional love mo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, huwag namin sayangin yung opportunity na binibigay mo po sa amin na makapamuhay ng maayos. Dahil gusto namin, Panginoon, na magkaroon kami ng maayos na buhay at ang pagkakaroon ng maayos na buhay ay sa pamamagitan lamang ng pagtatalaga at pagtanggap namin sa iyo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kaya kapatid, sa mga oras ito, gusto mo magkaroon ng maayos at magandang klase ng buhay? Gusto mo magkaroon ka ng maayos na kaisipan at puso? Ito yung pagkakataon. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin ang mga panalangin ito. Lord, tinatanggap kita at ako'y sumasampalataya na ikaw lang ang aking pag-asa sa buhay na ito. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, ang isang napakagandang opportunity na binibigay sa atin ng Diyos. Kapag ginawa natin itong mga bagay na ito, tayo ituturing na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo rin ay meron ng access na magsabi sa ating Panginoon ng ating kahilingan. Kaya sa mga oras ito, meron ng physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon na gusto mo ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. O meron kang kamag-anak, kakilala na meron karamdaman, ilapit mo sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya na makaranas siya ng kagalingan. Yes. Sabihin mo, by faith, maniwala ka na kayang gawin ito ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesus. Emotionally, meron kang problema sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, o maaari sa iyong asawa, o kanino mang tao, sa eskwela, sa trabaho, bigyan tayo ng Lord ng puso na willing magpatawad at willing din humingi ng tawad. Kasi natin Panginoong Isus mismo, pagkaya pinag-aralan natin, wala pang humingi ng tawad sa Kanya, iginawad na niya yung kapatawaran. Ganyan katindi magmahal ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. At gusto ng Lord, i-practice din po natin itong ganitong klase ng pagmamahal sa ating kapwa. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito. Ito yung pagkakataon. Hilingi mo sa Panginoon. Humingi ka sa ating Panginoon dahil siya yung ating great provider. Matuto tayo. Turuan tayo ng Lord na matuto tayo mag-budget doon sa resources na binibigay sa atin ng Diyos. Huwag nating sayangin yung mga resources na binibigay sa atin. Gamitin natin ng tama. In Jesus' name. In Jesus' name. May mga bagay na mahadlang para tayo makapag-serve kay Lord. Ito yung pagkakataon. Palayain tayo ng Lord dun sa mga bagay na hindi natin dapat pinangahawakan dahil nagpapalayo sa atin para sa atin. Yes. Salamat, Panginoon. Salamat. Tinatasin po namin ang aming kapatid na magdiriwan ng kaarawan.
ang aming kapatid na Dolphy, ang kasamahan Diriho ng Kaarawan, pati na rin po sino may anniversary na maaaring hindi nasabi. Salamat Panginoon sa extension ng buhay, sa extension ng pagsasama, mag-asawa. Lord, naniniwala kami Panginoon, kaya yung in-extend ang buhay ng bawat isa sa amin ay parang magamit para sa inyong kalwalatian, para sa inyong kaharian. Kaya na rin Panginoon, sa isang linggo namin gawain, tinataas po namin. Sa eskwela man, sa trabaho man, tunay ng bawat isa po sa amin ay maging isang mabuting halimbawa. Knowledge at wisdom, pagkaloob mo sa bawat isa, at hayaan niyo po Panginoon na ma-highlight ang aming pagiging Kristiyano kahit saan kami pumunta, sa trabaho, sa eskwela. Makita ang ibig sabihin, Panginoon, ng pagiging ilaw namin at asin ng sanlibutan. Pagpalain, Panginoon, ang aming gobyerno, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, dahil ikaw mismo nagsabi na kailangan ilapit namin, ilagak namin sa iyo ang mga leader ng aming bansa. Ang mga kapulisan, mga sundalo, magawa nila ang kanilang tungkulin na may takot sa iyo upang hindi nila aabusuhin ang kanilang kapangyarihan. Muli, Panginoon, sa araw na ito, nagpapasalamat po kami dahil alam po namin na ikaw din ang magpapahinto ng mga bagyo na dumarating, lalo-lalo na maraming mga lugar dito sa aming bansa na naapektuhan. Ikaw, Panginoon, ang may kontrol nito. Kasi nung panahon na yon, kasama ka ng mga alagad, sinaway mo lang ang bagyo at ito'y huminto. Kaya nilalagak po namin lahat ito sa iyong pangalan. Salamat po ng marami. Pagpalain mo rin, Panginoon, bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Sa umaga nito, Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami. Dahil alam po namin na ang lahat ng aming hiningin, lahat ng aming inater ay pinakinggan mo at gagawin mo ito ayon sa iyong oras, ayon sa iyong panahon, at inaangkin namin na mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hiningi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat mo tayo magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain po tayo. Jesus.